sa pagsisimula ng pagdinig ng Kamara hinggil sa problema sa pagbaha. Lalo na dito sa Metro Manila, isang usapin ang ipinanukalang silipin ng isang kongresista. Ito ay ang issue sa reclamation project sa Kamaynilaan. Ang sagot dyan ng mga kinaukulang hensya ng pamahalaan, alamin natin sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras Live. Aljo, tiniyak ng mga mambabatas mula rito sa Kamara na patuloy nilang tututukan ang malalaking issue sa bansa ngayon tulad nga nitong matinding pagbaha na naranasan sa NCR kamakailan, maging ang patuloy na pagsugpo ng pamahalaan sa Pogo. Kaya naman kanina, dalawang magkahiwalay na pagdinig ang isinagawa ng Kamara ukol dito. Alas 10 ng umaga kanina ng umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development patungkol sa matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila kamakailan, bunsod ng Super Typhoon Karina at Habagat. Humarap dito si MMDA Acting Chairman Romando Artes at mga opisyal ng DPWH, DNR, Pag-asa, DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa pagsisimula pa lang ng talakayan, naghatid ng kanya-kanyang ulat ang ilang local government units kung gaano katindi ang naranasan nilang sakuna, bagamat naglatag din naman sila ng mga aksyon nila kung paano ito tinugunan at nang hindi na maulit pa. Sa isang punto, hinikayat din ni Muntinlupa Mayor Rufy Biason ang komite na pag-aralan ang mga reclamation projects sa NCR na posibleng may kinalaman sa nangyaring delubyo. Sabi naman ng MMDA, may drainage systems naman dito pero sa tindi ng buhos ng ulan na mas marami pa kaysa noong bagyong Undoy, hindi na ito kinaya bagamat sinusolusyonan na rin nila ito ng maayos. Ayon kay House Committee on Metro Manila Development Chair Rolando Valeriano, sa kanilang panig sa Kamara, handa naman silang tumulong sa NCR para mapaigting pa ang mga hakbang ng gobyerno sa mga ganitong sakuna. Nagpatawag po kami rito, hindi na para magsisiyang kami sa gobyerno, sa private. Nagpatawag po kami rito para mabigyan lang ng linaw at the same time, what is the plan, lalo na ng mga concerned agency, yung master plan nila, the short-term and the long-term plan, at kung paano makakatulong ang committee na to in aid of legislation para nang sa ganon, wag nang maulit or maiwasan yung ganitong pangyayari. Kasabay niyan sa hiwalay na pagdinig, ipinagpatuloy naman ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements ang kanilang investigasyon ukol sa mga issue sa Pogo na pinapaban na nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga humarap dito, sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. For us in Congress, our duty is clear. We must enact legislative measure with ironclad provisions against the resurgence of Pogos in whatever nature or form. Aljo, kanina nga ay nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kawani ng media na ma-interview saglit si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at natanong nga siya tungkol dito sa Pogo at ang sinabi niya talagang sumusuporta siya sa naging pasya ni Pangulong Marcos na iba na nga itong Pogo dahil naniniwala din siya na hindi maganda yung epekto nito lalo pa at nakaban naman na rin yung Pogo sa iba pang bansa. Aljo? Alright, maraming salamat Mela Lesmoras.